Pirmahan mo na yan, Talia. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad kita sa labas ng mansyong ito nang wala kahit isang kusing. Ayaw na ni Ethan sa isang babaeng tulad mo na punong-puno ng kasinungalingan at walang kwenta. Ang boses ni Doña Amalia ay tila talim ng labaha na humihiwa sa katahimikan ng malawak na opisina sa loob ng mansyong ilustre. Sa tapat nito, nakatayo si Talia. Nanginginig ang mga kamay habang mahigpit na nakahawak sa isang tinitimplang baunan ng adobo. Kaninang umaga lamang, sa loob ng kanilang maliit na kusina, ay halos sumabog ang kanyang puso sa tuwa nang makita ang 2 pulang guhit sa pregnancy test. Yun ang regalong 3 taon nilang hiningi sa langit. Isang buhay na nabubuo sa kanyang sinapupunan, isang bunga ng pagmamahal na akala niya ay sapat na para pagbuklurin silang muli ni Ethan. Ngunit ang init ng pagkaing niluto niya ng may pag-asa ay tila naging yelo sa kanyang mga palad habang nakatitig sa puting papel na nakalapag sa lamesa. Ina, ano piyo ang ibig sabihin nito? Ang nangangatal na tanong ni Talia. Ang kanyang mga mata ay pilit na hinahanap ang tingin ni Ethan na nakatayo lamang sa tabi ng bintana, nakatalikod at tila walang naririnig. Ethan, kinalimutan mo na ba? Anibersaryo natin ngayon. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Humarap si Ethan, ngunit walang bakas ng init sa kanyang mga mata. Sa halip, ibinato ni Doña Amalia ang isang folder sa harap ni Talia. Bumukas ito at lumantad ang isang medical report na nagsasad na si Talia ay may congenital infertility, isang malaking kasinungalingan. Baog ka, Talia. 3 taon kaming naghintay ni Ethan, pero pinagmukha mo kaming tanga. At ngayon, nalaman namin ang totoo. Habang nagpapanggap kang asawang tapat, si Chloe ang nagdadala ng tunay na tagapagmana ng pamilya ilustre. Si Chloe ang buntis, Talia, hindi ikaw. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Talia. Ang hininga niya ay nagmistulang tinik sa kanyang lalamunan. Bawat lunok ay may kasamang pait. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na gulaman. At bago pa niya mapigilan ang sarili, bumitaw ang hawak niyang baunan. Ang tunog ng pagkabasag ng ceramic sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng pagtalsik ng mainit na sarsa ng adobo sa kanyang paanan. Ngunit wala siyang naramdamang hapdi. Mas masakit ang bawat pintig ng kanyang puso, na tila unti-unting nadudurog sa loob ng kanyang dibdib. Ethan, hindi totoo yan. Buntis ako, Ethan. Magkakaroon na tayo ng anak. Pagsusuma mo ni Talia ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang habang pilit na humahakbang palapit sa asawa. Ngunit bago pa niya mahawakan ang braso nito, mabilis na lumapit si Chloe mula sa pinto. Ang mga kamay ay protektadong nakahawak sa sariling tiyan. Isang ngising tagumpay ang nakapinta sa labi. Stop it, Talia. Mahiya ka naman sa sarili mo. Ang kapal din ng mukha mong gumamit ng pekeng pagbubuntis para lang hindi ka malayas dito. Look at this, sabi ni Chloe sabay pakita ng isang sonogram. This is real. Itong dinadala ko, ito ang tunay na dugo ni Ethan. Kaya please, sign the papers and leave. Huwag mo nang gawing mas skandaloso ang pag-alis mo. Lumingon si Talia kay Ethan, umasa sa kahit isang kislap ng pagtitiwala. Ethan, maniwala ka sa akin. Mahal kita. Hinding-hindi ko magagawang magsinungaling sa'yo tungkol sa ganitong bagay. Sumama ka sa akin sa doktor. Magpa-check up tayo ulit. Tama na, Talia. Kas ay nagsalita si Ethan. Ang boses niya ay malamig pa sa simoy ng gabi sa Tagaytay. Hindi niya man lang tiningnan ang nagmamakaawang asawa. I gave you everything. Binigay ko ang pangalan ko, ang tiwala ko. Pero anong ginawa mo? Pinagmukha mo kaming mangmang ng pamilya ko. My mother is right. Our marriage was a mistake from the beginning. Pirmahan mo na ang divorce papers. Ayoko nang makita ang mukha mo rito kahit isang segundo pa. Ang bawat salita ni Ethan ay tila mga pako na ibinabaon sa krus na kailangang pasanin ni Talia. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. Nararamdaman niya ang maliit na buhay sa loob niya,
Ang kanyang mga anak na ngayon pa lamang ay itinatakwil na ng sarili nilang ama. Isang matinding pighati ang bumalot sa kanya, isang uri ng sakit na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Kinuha ni Talia ang panulat, ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto. Sa bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa dokumento, tila itinatatak din niya ang kamatayan ng kanyang mga pangarap. Nang matapos, dahan-dahan niyang inilapag ang bolpen. Tumingala siya. Ang mga mata ay puno ng dignidad sa kabila ng pagkawasak. Alis ako, sabi ni Talia. Ang boses ay matatag na sa kabila ng paghikbi. Pero tandaan ninyo ang araw na ito. Itinapon ninyo ang tanging bagay na tunay sa buhay ninyo dahil sa mga kasinungalingang binuo ninyo sa sarili ninyong mga isip. Ethan, binaliwala mo ang lahat para sa isang huwad na katotohanan. Lumabas si Talia ng mansyon na walang dalang anuman kundi ang damit na suot niya at ang mabigat na lihim sa kanyang sinapupunan. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang kalagayan. Ang dilim ng gabi ay binalot ng mga itim na ulap at ilang sandali pa ay bumagsak ang napakalakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat ay tila mga latigo ng kapalaran. Habang naglalakad siya palayo sa marangyang gate ng mga ilustre, ang kanyang isipan ay pabalik-balik sa isang tanong na walang kasagutan. Ito ba ang kapalit ng lahat ng aking sakripisyo at pagmamahal? Bakit ang dugong nagmula sa pag-ibig ay kailangang ituring na isang sumpa ng mga taong pinag-alayan ko ng aking buhay? Sa gitna ng unos, habang ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, isang pangako ang nabuo sa puso ni Talia. Hindi siya susuko. Para sa mga batang nasa loob niya, titiisin niya ang lahat ng pait, kahit ang buong mundo pa ang tumalikod sa kanya. Wala na akong tahanang mauuwian. Wala na rin ang buhay na dati kong nakasanayan. Sa mga sandaling ito, pakiramdam ko'y nag-iisa ako sa gitna ng napakaraming pagsubok. Napatingala siya sa maulap na kalangitan habang pilit pinipigilan ang mga luha. Parang sabay-sabay na nawala ang lahat ng pinanghahawakan ko. Bulong niya. Ngunit kahit gaano kabigat ang nararamdaman ko ngayon, kailangan kong humanap ng lakas upang magpatuloy at harapin ang panibagong yugto ng aking buhay. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, nanatili ang isang maliit na pag-asang balang araw ay muli niyang mabubuo ang kapayapaang matagal nang nawala sa kanya. Iyan ang tanging paulit-ulit na bulong ni Talia, habang ang bawat hakbang niya ay tila paglubog sa isang malalim na kumunoy ng kawalan ng pag-asa. Ang marangyang sapatos na suot niya ay matagal nang naiwan sa putikan, at ang kanyang mga paa ay sugatan na sa matatalim na bato ng kalsada. Ngunit ang hapdi niyon ay wala pa sa kalingkingan ng sugat sa kanyang puso. Ang ulan ay hindi tumitigil sa paghampas, tila bawat patak ay isang paalala ng bawat masasakit na salitang binitiwan ni Ethan. Sa gitna dilim at lamig ng gabi, ang kanyang paningin ay nagsimulang umikot hanggang sa ang lahat ay maging isang malabo at itim na anino. Nang muling idilat ni Talia ang kanyang mga mata, hindi ang puting kisame ng mansyon ang bumungad sa kanya, kundi ang bubong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at sako. Ang amoy ng basang lupa at lumang kahoy ay humahalimuyak sa hangin. Isang mainit na palad ang naramdaman niya sa kanyang noo at isang mukhang puno ng mga gatla ng katandaan, ngunit may mabait na mga mata ang sumilip sa kanya. Gising ka na pala, Neng. Huwag kang matakot. Nandito ka sa tondo. Nakita kitang nakasubsob sa baha kagabi. Buti na lang at hindi ka inanod ng malakas na agos. Ang malumanay na sabi ni Aling Rosa habang iniaabot ang isang baso ng mainit na tsa na gawa sa luya. Doon nagsimula ang bagong buhay ni Talia. Isang buhay na malayo sa kintab ng mga diamante at bango ng mga mamahaling pabango. Sa loob ng sumunod na mga buwan, natutunan ni Talia ang tunay na kahulugan ng pakikipagsapalaran. Kasama si Aling Rosa, naging tahanan niya ang isang maliit na dampa sa gilid ng estero. Sa umaga, naglalabas siya ng mga tumpok-tumpok na damit ng mga kapitbahay hanggang sa mamuti at mangulubot ang kanyang mga daliri. Sa gabi, tinitiis niya ang kagat ng mga lamok at ang ingay ng mga nag-iinuman sa labas.
Habang hinihimas ang kanyang lumalaking tiyan, ang bawat sipa ng mga bata sa loob ay nagsisilbing lakas niya upang huwag sumuko. Sa bawat hapdi ng likod at pagod ng katawan, ang tanging iniisip niya ay ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Ngunit ang tadhana ay tila sadyang mapaglaro. Isang gabi, nang ang baha ay muling pumasok sa loob ng kanilang maliit na silid, naramdaman ni Talia ang isang matinding kirot na tila humahati sa kanyang katawan. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gulo, habang ang pawis ay humahalo sa malamig na tubig ng baha na umaabot na sa kanilang mga bukong-bukong. Aling Rosa! Ang mga bata! Lalabas na sila! Ang sigaw ni Talia. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng papag na gawa sa kawayan. Ang tunog ng malakas na ulan sa bubong ay tila nakikipagpaligsahan sa kanyang mga ungol ng sakit. Wala silang pambayad sa ospital, walang sasakyang makakadaan sa baha, at tanging ang liwanag ng isang maliit na kandila ang nagsisilbing saksi sa kanyang paghihirap. Sa loob ng ilang oras na tila walang katapusan, nakipagbuno si Talia sa kamatayan. Bawat ire, bawat paghigpit ng kamao ay isang panalangin na sana ay maging ligtas ang kanyang mga anak sa kabila ng dumi at hirap ng kanilang kinaroroonan. Ang unang sanggol ay lumabas na may kasamang malakas na iyak, isang batang babae na malusog at mapula ang balat. Siya si Talia, ang kanyang munting liwanag. Ngunit, nang lumabas ang ikalawang sanggol, ang silid ay biglang binalot ng isang nakakatulig na katahimikan. Walang iyak na narinig, walang galaw na nakita. Si Aling Rosa ay mabilis na kumilos, dahan-dahang tinapik ang talampakan ng sanggol, habang ang mukha nito ay bakas ng matinding pag-aalala. Neng, ang bata, hindi siya humihinga ng maayos. Ang nanginginig na tinig ni Aling Rosa. Tumingin si Talia sa kanyang anak na lalaki, si Angelo. Ang balat nito ay tila may bahid ng pagkaasul at ang maliit nitong dibdib ay mabilis na kumakaba, ngunit tila kapos sa hangin. Sa unang pagkakataon na hinawakan ni Talia ang maliit na kamay ng anak, naramdaman niya ang isang mahina at mabilis na pintig. Isang pintig na tila nagbabadya ng isang malaking bagyo sa hinaharap. Habang yakap niya ang dalawang sanggol sa gitna ng baha at dilim, isang masakit na katotohanan ang dahan-dahang gumapang sa kanyang isipan. Ang isa sa kanyang mga anak ay isinilang na may mahinang puso, isang buhay na kailangang ipaglaban sa bawat sandali. Habang ang ulan ay unti-unting tumitila sa labas, ang panibagong takot ay nagsimulang lumamon sa puso ni Talia. Paano ko maililigtas ang buhay ng aking anak sa gitna ng ganitong kahirapan kung ang bawat pisong kinikita ko ay sapat lamang para sa isang subo ng kanin? Ang bawat kalyo sa aking mga palad ay kwento ng bawat pisong iniipon ko para sa bawat tibok ng puso ng aking anak. 3 taon na ang lumipas, ngunit para kay Talia, ang bawat araw ay tila isang mahabang pakikipaglaban sa agos ng buhay na walang pahinga. Sa loob ng maliit na dampa sa tondo, ang kanyang mga umaga ay nagsisimula bago pa man sumikat ang araw. Ang ingay ng mga kapitbahay na naghahanda para sa kani-kanilang trabaho at ang amoy ng usok mula sa mga nagsisiga ng basura ang nagsisilbing alarm clock niya. Ang kanyang mga kamay na dati ay makinis at inaalagaan sa mga mamahaling spa, ngayon ay magaspang na at puno ng mga sugat mula sa matapang na sabon na ginagamit niya sa paglalaba ng sangkaterbang damit ng mga kapitbahay. Sa isang sulok ng papag, mahimbing pang natutulog ang kambal na sina Talia at Angelo. Sa kabila ng init at sikip ng kanilang kinaroroonan, ang magkapatid ay tila mga anghel na nagbibigay ng liwanag sa madilim na mundo ni Talia. Si Talia ay maliksi, madaldal, at laging nakangiti, isang buhay na imahe ng katatagan ni Talia. Ngunit si Angelo, ang batang may mukhang hiram kay Ethan, ay nananatiling tahimik at madaling mapagod. Bawat hingal nito ay tila isang kutsilyo na sumasaksak sa puso ni Talia, lalo na kapag nakikita niyang nangangitim ang mga kuko at labi ng anak sa tuwing ito ay naglalaro ng bahagya. Noong
Magpahinga ka naman muna. Kanina ka pa dyan sa batya. Baka pati ikaw ay magkasakit. Ang payo ni Aling Rosa habang inilalapag ang isang pirasong pandesal sa tabi ni Talia. Gumiti lang ng tipid si Talia, bagaman ang kanyang likod ay tila mababali na sa sobrang pagod. Kailangan ko pong matapos ito, Aling Rosa. Kailangan kong dagdagan ang ipon ko para sa check-up ni Angelo sa susunod na linggo. Alam niyo naman po, bawat gamot niya ay parang ginto ang presyo. Habang si Talia ay nagpapakasakit sa hirap sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng marangyang mansyon ng mga ilustre, ang buhay ay tila isang perpektong painting na walang bahid ng dumi. Si Ethan ay nakaupo sa dulo ng kanilang mahabang lamesa, nakasuot ng mamahaling suit, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Sa loob ng 3 taon, naging isang matagumpay na CEO siya ng Illustre Group. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay ay isang pusong tila naging bato na. Sa tabi niya, si Chloe ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok habang kinakausap ang kanilang anak na si Junior, isang batang lalaki na kinuha nila sa isang ampunan upang mapanatili ang kasinungalingang siya ang nagdala ng tagapagmana ng pamilya. Hindi alam ni Ethan ang katotohanan ito. Ang tanging alam niya ay sadyang malayo ang loob ng bata sa kanya. Isang bagay na itinuturo ni Doña Amalia sa masamang impluwensya daw ng trabaho ni Ethan. Ethan, don't forget our dinner tonight with the board members. We need to maintain our image as the perfect family. Ang nakangiting sabi ni Chloe. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na tila asukal na may lason. I'll be there. Ang maikling sagot ni Ethan bago tumayo at umalis nang hindi man lang tinatapos ang kanyang pagkain. Ang mansyong yon, na dati ay puno ng pangarap nila ni Talia, ngayon ay tila isang gintong hawla na sumasakal sa kanya araw-araw. Bumalik ang lahat sa tondo ng isang hapon habang si Talia ay nagtitinda ng kakanin sa kalsada. Biglang tumakbo si Talia patungo sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha at takot. Mama, si Angelo po. Hindi na po siya gumagalaw. Halos mabitawan ni Talia ang kanyang bitbit na basket. Tumakbo siya patungo sa kanilang dampa at doon ay nakita niya si Angelo na nakahiga sa sahig, maputla at halos hindi na humihinga. Ang takot na pilit niyang itinago sa loob ng 3 taon ay biglang sumabog. Isinugod nila ang bata sa isang maliit na klinika sa malapit, kung saan ang doktor ay humarap sa kanya na may malungkot na ekspresyon. Mrs. Illustre, Miss Talia, lumalala na ang kondisyon ng puso ni Angelo. Ang butas sa puso niya ay kailangan ng maoperahan sa lalong madaling panahon. Kung hindi, baka hindi na siya magtagal. Naramdaman ni Talia ang panggi ng kanyang buong katawan. Magkano po ang kailangan para sa operasyon? Kailangan niyo ng hindi bababa sa 1 milyong piso para sa lahat ng gastusin, kasama na ang post-operation care. Ang sagot ng doktor, 1 milyong piso. Isang halaga na kahit maglabada siya habang buhay ay hindi niya kayang kitain. Napatingin si Talia sa kanyang anak na ngayon ay may nakakabit na oxygen mask. Ang kanyang dignidad, ang kanyang galit sa mga ilustre, at ang kanyang pangako na hinding-hindi hihingi ng tulong sa kanila ay tila unti-unting gumuho sa harap ng pangangailangang iligtas ang kanyang anak. Sa gitna kanyang pag-iyak, isang pamilyar na pangalan ang narinig niya mula sa telebisyon sa labas ng klinika. Isang balita tungkol sa Illustre Foundation at ang kanilang nalalapit na charity mission para sa mga batang may sakit sa puso. Napahawak si Talia sa kanyang dibdib. Ang tadhana ay muling gumagawa ng paraan upang paglapitin ang dalawang mundong pilit niyang pinaghiwalay. Kailangan niyang pumili, ang kanyang paninindigan o ang buhay ng kanyang anak, habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa kalsada. Isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Talia, isang desisyon na alam niyang magbubukas muli ng mga sugat na matagal na niyang pinilit na hilumin. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Ang iba ay lason na sadyang binalot sa sutla upang hindi mahalata ang bagsik nito.
Sa loob ng malawak na silid-tulugan ni Chloe sa mansyon ng mga ilustre, ang bawat gamit ay sumisigaw ng karangyaan. Ang malalaking salamin na may gintong baybay ay nagpapakita ng kanyang refleksyon. Isang babaeng tila may perpektong buhay. Ngunit habang tinititigan niya ang sarili, ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng kapayapaan. Sa halip, puno ito ng pag-aalinlangan at inggit. Napilit niyang ikinukubli sa ilalim ng makapal na makeup. Pumasok sa silid ang batang si Junior. Ang batang kinuha nila mula sa ampunan upang maging panakip butas sa kanyang kasinungalingan. Ang bata ay dahan-dahang lumapit. Ang mga balikat ay nakayuko at ang mga mata ay bakas ng takot. "Mama, gutom na po ako," ang mahinang sabi ng bata habang hinihimas ang kanyang tiyan. Lumingon si Chloe, ngunit walang bakas ng pagmamahal sa kanyang mukha. Sa halip, ang kanyang mga kikilay ay nagsalubong sa inis. "Wala ka bang nakikitang yaya sa labas? Huwag mo akong itulad sa kanila. At huwag mo akong tatawaging mama kapag wala ang papa mo. Naiintindihan mo ba? Ang dumi-dumi ng kamay mo. Baka mahawan mo pa ang mamahalin kong gown." Ang bata ay napapaatras. Ang mga labi ay nanginginig sa pigil na pag-iyak. Ang bawat salita ni Chloe ay tila mga hampas ng latigo sa murang isipan ng bata. Para kay Chloe, ang batang ito ay isa lamang prop o kagamitan upang mapanatili ang kanyang posisyon bilang asawa ni Ethan Illustre. Wala siyang pakialam sa nararamdaman nito dahil ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pera at kapangyarihan na hatid ng apelyidong kanyang kinapitang tira. Nabalik lamang ang katinuan ni Chloe nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pintuan sa ibaba. Alam niyang dumating na si Ethan. Agad na nagbago ang kanyang anyo. Mula sa pagiging isang malupit na babae, naging isang malambing at mapagmahal na ina siya sa isang iglap. Mabilis niyang nilapitan si Junior at pilit nang nginitian ito, bagaman ang kanyang mga kuko ay mahigpit na bumaon sa balikat ng bata. "Junior baby, andyan na si Papa. Smile ka na, okay?" Ang malambing ngunit nakakatakot niyang bulong. Pagpasok ni Ethan sa silid, nakita niya ang tila isang masayang pamilya. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, naroon pa rin ang isang malalim na lungkot na hindi kayang pawiin ng anumang yaman. Hindi niya tinitignan si Chloe ng diretso at lalong hindi niya niyayakap ang bata ng may katapatan. May kung anong kulang, may kung anong mali na hindi niya maipaliwanag. Nang lumabas si Ethan upang magtungo sa kanyang study room, lihim siyang sinundan ni Chloe. Nakita niya ang pagbukas ni Ethan sa isang maliit na drawer na laging nakakunci. Doon, dahan-dahang inilabas ni Ethan ang isang lumang litrato ni Talia na nakangiti habang may hawak na bulaklak. Ang paraan ng paghaplos ni Ethan sa mukha ni Talia sa larawan ay puno ng pagsisisi at pangungulila. Ang dugo ni Chloe ay tila kumulos sa galit. 3 taon na ang lumipas, ngunit ang multo ng babaeng iyon ay nananatili pa rin sa puso ng kanyang asawa. Habang si Talia ay naghihirap sa putikan ng tondo, ang kanyang alaala ay patuloy na naninirahan sa pinakamahalagang bahagi ng buhay ni Ethan. Samantala, sa tondo, sa loob ng kanilang maliit at mainit na dampa, si Talia ay nakaupo sa tabi ng natutulog na si Angelo. Ang kanyang mga mata ay puyat at puno ng luha, habang tinititigan ang maliit na katawan ng anak. Ang bawat mahina at mabilis na paghinga ni Angelo ay tila isang timer na nagpapaalala sa kanya na nauubusan na sila ng oras. Kinuha ni Talia ang isang lumang kumot at dahan-dahang tinahi ang punit na bahagi nito. Ito ang tanging kumot na nagbibigay ng init kay Angelo sa tuwing nilalagnat ito. Habang ang kanyang mga daliri ay gumagalaw sa bawat tusok ng karayom, ang kanyang isipan ay lumilipad sa balita tungkol sa Illustre Foundation. Alam niyang ito na lamang ang tanging paraan, ngunit ang takot na muling makita ang mga taong nagpabagsak sa kanya ay tila isang malaking pader na hindi niya kayang lundagan. Kinabukasan, sa loob ng opisina ni Doña Amalia, si Chloe ay pumasok na may dalang isang plano. "Mama, I think we should make the charity event even bigger. Let's invite all the media."
Pakitang tao man o hindi, kailangang malaman ng lahat na ang pamilya, ilustre, ang pinakamatulungin sa bansa. At para siguradong walang panggulo, I have a special instruction for the security. Ay sang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Chloe. May plano siyang hindi lamang para linisin ang kanilang pangalan, kundi upang tuluyan ng ibaon si Talia kung sakaling maglakas loob itong magpakita. May mga sugat na kahit gaano kalalim ang tahi, ay patuloy pa rin kumikirot sa tuwing bumubuhos ang ulan, na tila ba ang langit mismo ang ayaw magpahintulot na makalimot ang pusong nagkasala. Ang bawat hakbang ni Ethan sa loob ng Manila Cathedral ay sinasabayan ng mahina at tuyong tunog ng kanyang sapatos sa malamig na marmol na sahig. Ang amoy ng namamatay na kandila at ang halimuyak ng insenso ay tila bumabalot sa kanyang pagkatao, nagdadala ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman sa loob ng mansyon ng mga ilustre. Umupo siya sa dulo ng isang mahabang bangko, yumuko, at hinayaan ang katahimikan na lamunin ang kanyang mga iniisip. Sa loob ng 3 taon, pakiramdam ni Ethan ay unti-unti siyang napalayo sa taong dati niyang kilala bilang sarili niya. Ang mga tagumpay sa negosyo na minsang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan ay tila nawalan ng saysay, at ang mga ngiting ipinapakita niya sa harap ng iba ay naging bahagi na lamang ng isang maingat na itinagong pagod. Sa bawat gabi ng katahimikan, madalas siyang napapaisip sa mga desisyong ginawa niya at sa mga bagay na nawala sa kanyang buhay. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, hindi ang mga parangal, tagumpay, o marangyang pamumuhay ang kanyang naaalala, kundi ang mga pagkakataong hindi na niya maibabalik at ang mga taong minsan niyang pinahalagahan. At sa bawat pagninilay, lalo niyang nauunawaan na may mga tagumpay na hindi nasusukat sa pera o katayuan, kundi sa mga relasyong napangalagaan at sa kapayapaang dala ng pagiging tapat sa sarili. Kundi ang basang-basang anyo ni Talia sa ilalim ng ulan, ang mga mata nito na puno ng pagkabigla at ang huling tingin na tila nagsasabing pinatay niya ang huling pag-asa ng kanilang pag-ibig. Ethan, bakit ka ba laging naririto? Ang tanong niya sa sarili sa isang mahinang bulong. Isang milyar na anino ang dumaan sa kanyang gilid. Isang babaeng nakasuot ng kupas na blusa, may mahabang buhok, at may dalang isang maliit na bata. Ang tibok ng puso ni Ethan ay biglang bumilis. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nag-alab sa pag-asa. Talia, ang tawag niya. Hindi niya namalayang tumayo na siya at hinabol ang babae. Ngunit nang lumingo ng estranghero, isang ibang muka ang bumungad sa kanya. Isang mukhang puno ng pagtataka at walang kinalaman sa babaeng kanyang hinahanap. Bumalik ang lahat sa dati, ang bigat sa dibdib, ang lamig ng realidad, at ang katotohanang matagal na niyang itinapon, ang tanging babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Bumalik si Ethan sa kanyang sasakyan na nakaparada sa labas ng simbahan. Ang kanyang isipan ay pabalik-balik sa mga sinabi ni Doña Amalia noon tungkol sa utang na loob at sa dangal ng pamilya. Nagsisimula na siyang magduda, hindi sa katapatan ni Talia, kundi sa katotohanan ng mga ebidensyang ipinakita sa kanya. Bakit tila ang lahat ay masyadong mabilis? Bakit parang ang lahat ay nakaplano? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang mapansin niya ang isang puting sobre na nakaipit sa ilalim ng wiper ng kanyang sasakyan. Walang pangalan ang nagpadala, walang selyo. Dahan-dahan niya itong binuksan sa loob ng kotse habang ang tunog ng hangin sa labas ay tila humihingal sa pagmamadali. Sa loob ng sobre ay may isang pirasong papel. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila mga titik na gawa sa apoy na tumutupok sa kanyang natitirang katahimikan. Nalinlang ka, Ethan Illustre. Ang laboratoryong naglabas ng resulta noon ay matagal ng bayad ng iyong ina. Hanapin mo ang katotohanan sa likod ng mga sonogram ni Chloe. Ang pangginginig ng mga kamay ni Ethan ay hindi niya mapigilan. Ang bawat hininga niya ay tila kapos at ang pawis sa kanyang noo ay nagsimulang gumulong pababa sa kanyang mukha.
Kung totoo ang nakasulat dito, ibig sabihin ay naging instrumento siya sa pagkawasak ng buhay ng isang inosenteng babae. Ibig sabihin, ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan sa loob ng 3 taon ay isang malaking kasinungalingan. Samantala, sa Tondo, si Talia ay abala sa pag-aayos ng kanyang lumang bag. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Angelo na ngayon ay mahimbing na natutulog pagkatapos ng isang matinding pag-atake ng ubo. Hindi alam ni Talia na ang kanyang pangalan ay binura na ni Chloe sa listahan ng mga matutulungan. Ang tanging alam niya ay bukas ang huling pagkakataon niya. Lalaban tayo, anak. Kahit huling patak ng dugo ko ay ibibigay ko, mailigtas ka lang. Ang bulong ni Talia, habang ang isang maliit na butil ng luha ay pumatak sa kumot ng bata. Isang lihim na tagamasid ang nakatayo sa madilim na kanto ng kanilang eskinita. Nakatingin sa dampa ni Talia habang hawak ang isang cellphone. Nagawa ko na ang utos niyo. Natanggap na niya ang sulat. Magsisimula na ang kaguluhan. Ang bawat hakbang ko sa maduming semento ng ospital na ito ay tila paglapastangan sa sarili kong dangal. Ngunit ano ang halaga ng aking pride kung ang kapalit ay ang huling hininga ng aking anak? Ito ang tanging iniisip ni Talia habang mahigpit niyang yakap ang nangihinang si Angelo sa loob ng siksikang hallway ng isang pampublikong ospital. Ang amoy ng gamot, ang singaw ng katawan ng daan-daang tao, at ang init na nagmumula sa mga lumang bentilador ay tila sumasakal sa kanya. Sa kabila ng suot niyang kupas na face mask at malaking shawl na nakabalot sa kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Laging nagmamasid sa paligid, natatakot na baka may makakilala sa kanya. Mama, nauhaw po ako. Ang mahinang bulong ni Angelo. Ang boses ng bata ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay maaring maputol. Sandali na lang, anak. Malapit na tayo sa unahan. Ang sagot ni Talia, bagaman alam niyang malayo pa ang dulo ng pila. Ang kanyang mga binti ay nanginginig na sa pagod at ang kanyang bisig ay namamanhid na sa bigat ng anak. Ngunit hindi siya gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Sa harap niya, isang malaking banner ang nakasabit. Illustre Foundation, serbisyong may puso para sa mga batang may sakit. Ang bawat titik sa banner na iyon ay tila mga sampal sa kanyang muka. Isang malupit na biro ng tadhana na ang mga taong sumira sa kanyang buhay ang siya ring tanging makapagliligtas sa kanyang anak. Nabalik ang diwa ni Talia nang marinig niya ang malakas na busina ng mga sasakyan sa labas. Isang serye ng mga mamahaling itim na SUV ang huminto sa harap ng entrance ng ospital. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang iba ay naguunahang sumilip. Mula sa mga sasakyan, bumaba ang mga bodyguards na mabilis na gumawa ng harang na sinusundan ng mga cameraman at mga reporter na tila mga gutom na buwaya. At doon, lumabas ang mga taong naging bangunggot ni Talia sa loob ng 3 taon. Si Doña Amalia, na nakasuot ng tila perlas na kulay ng terno, ay naglalakad ng may mataas na noo na, tila ba ang ospital na ito ay kanyang pag-aari. Kasunod niya si Chloe, na nakasuot ng eleganteng floral dress, ang labi ay may nakapintang plastik na ngiti habang kumakaway sa mga lente ng kamera. At sa huli, lumabas si Ethan. Ang puso ni Talia ay tila tumigil sa pagtibok nang makita niya ang kanyang asawa. Si Ethan ay mukhang mas matanda, mas seryoso, at ang kanyang mga mata ay tila may dalang bigat na hindi kayang pawiin ng anumang kayamanan. Habang naglalakad ang pamilya Ilustre sa gitna ng red carpet na inilatag sa maduming sahig, ang bawat pitik ng flash ng kamera ay tila kidlat na nagpapaliwanag sa laki ng agwat ng kanilang mga mundo. Nandyan na sila! Ang bay talaga ng mga Ilustre, ang sabi ng isang babaeng katabi ni Talia sa pila. Isipin mo, sila na ang nagbibigay ng libreng operasyon, sila pa ang mismong pumupunta rito sa gitna ng init. Napapakuyom ang mga palad ni Talia. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin sa lahat na ang mga mabait na taong ito ay mga mamatay tao ng pangarap.
Ngunit nang maramdaman niya ang mabilis at mahinang pintig ng puso ni Angelo sa kanyang dibdib, pinilit niyang lunukin ang kanyang galit. Para sa kanyang anak, handa siyang maging isang anino. Handa siyang maging isa sa libu-libong pulubi na humihingi ng tulong sa mga taong nagnakaw ng kanyang kaligayahan. Habang papalapit ang pamilya Ilustre sa stage na itinayo sa dulo ng hallway, ang bawat hakbang nila ay tila nagpapakipot sa mundo ni Talia. Sa isang sandali, tumigil si Ethan sa paglalakad. Tila may naramdaman siyang kung ano sa gitna ng karamihan. Lumingon siya sa direksyon kung saan nakatayo si Talia. Ang hininga ni Talia ay nagmistulang yelo. Mabilis niyang itinago ang mukha ni Angelo sa kanyang dibdib at lalong ibinaba ang kanyang shawl. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Pinapanalangin na sana ay lamunin na lamang siya ng lupa kaysa makaharap ang lalaking naging dahilan ng kanyang bawat luha. Nabalik lamang ang katahimikan nang magsimulang magsalita si Doña Amalia sa mikropono. Kami sa Ilustre Foundation ay naniniwala na ang bawat bata ay karapat-dapat sa isang bagong simula. Kaya naman, ngayong araw, kami mismo ang pipili sa mga pamilyang bibigyan namin ng pagkakataon. Ang bawat salita ng matanda ay puno ng pagmamayabang, isang uri ng charity na ginagawa lamang para sa media. Sa likod ng stage, si Chloe ay pasimpleng nagbibigay ng mga instruksyon sa mga security. Make sure no one causes a scene, especially those who look like they're just here to extort money. If they don't have the proper papers, kick them out immediately. Dumating na ang pagkakataon ni Talia. Isa-isa nang tinatawag ang mga pamilya para lumapit sa lamesa kung saan nakaupo si Ethan at Chloe para sa personal screening. Nang malapit na ang kanyang turn, naramdaman ni Talia ang pag-agos ng pawis sa kanyang likuran. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Talia? Ang mahinang bulong ni Ethan na naging sanhi ng biglang paglingon ni Chloe at Doña Amalia. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Ang kapal din ng mukha mong magpakita pagkatapos ng lahat ng panlilinlang na ginawa mo sa pamilya namin. Ang boses ni Doña Amalia ay hindi malakas, ngunit ang bawat salita ay tila latigo na humahagupit sa pandinig ng lahat ng taong malapit sa stage. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng plastik na pagkalinga para sa mga kamera, ay biglang nag-apoy sa matinding galit at pandidiri. Sa tapat niya, si Talia ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga braso ay nangangatal sa bigat ng nanghihinang si Angelo. Ngunit ang kanyang paningin ay hindi kumukurap. Security! Bakit nakapasok ang babaeng ito rito? Hindi ba't sinabi ko nang linisin ang listahan mula sa mga manloloko at manghuhutot? Ang bulyaw ni Chloe, ang kanyang muka ay namumutla sa takot na baka ang kanyang mga lihim ay biglang sumabog sa harap ng media. Mabilis siyang tumayo at humarang sa harap ni Ethan. Tila ba pinoprotektahan ito mula sa isang nakakahawang sakit. Ngunit si Ethan ay tila estatwa na nakapako sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa mukha ni Talia. Ang mukhang 3 taon niyang hinanap sa bawat panaginip. Ang mukhang ngayon ay bakas ng hirap, puyat at gutom. Ngunit nananatiling marangal. Nang ibaba ni Talia ang kanyang shawl, ang lahat ng ingay sa hallway ay tila naglaho. Ang kislap ng mga flash ng kamera ay mas lalong bumilis. Kumukuha energy bawat detalye ng tensyong namumuo sa pagitan ng mga bilyonaryo at ng isang tila pulubing babae. Huwag kayong mag-alala, Doña Amalia. Hindi ako nandito para sa inyo. Ang boses ni Talia ay malalim, basag, ngunit may awtoridad na hindi matatawaran. Nandito ako bilang isang ina na nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang anak. Ang listahang binura niyo, iyon ang huling pag-asa ng batang ito. Dahan-dahang lumapit si Doña Amalia kay Talia. Ang bawat hakbang niya ay sumasabay sa tunog ng kanyang mamahalin na sapatos sa sahig. Binuksan niya ang kanyang designer bag, kumuha ng isang tumpok ng tig-1,000 piso, at nang walang pasubali, ay isinampal ang mga ito sa dibdib ni Talia. Ang mga papel na pera
ay nagliparan, dahan-dahang bumabagsak sa maduming sahig ng ospital, tila mga tuyong dahon sa gitna ng tagtuyot. Yan ang gusto mo, di ba? Pera? Kunin mo ang lahat ng yan at huwag ka nang magpapakita sa amin. Huwag mong gamitin ang isang batang may sakit para makuha muli ang loob ng anak ko. Ang malupit na sabi ng matanda, habang ang kanyang mukha ay nakalapit sa tenga ni Talia upang hindi marinig ng mga reporter ang kanyang bulong. Umalis ka na bago ko pa ipakaladkad ang bangkay mo sa labas. Naramdaman ni Talia ang panginginig ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat sentimo na nakakalat sa kanyang paanan ay tila mga talsik ng putik sa kanyang dangal. Tumingin siya kay Ethan, umaasa na baka sa pagkakataong ito ay may gawin ng lalaki. Ngunit si Ethan ay nanatiling tahimik. Ang kanyang kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ay isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Talia. Isang tawa na puno ng pighati at pang-uuyam. Dahan-dahan niyang ibinaba si Angelo sa isang silya at sa harap ng lahat ng mga kamera ay yumuko siya upang pulutin ang isang piraso ng pera. Ngunit hindi niya ito itinago. Sa halip, lumapit siya sa mukha ni Doña Amalia at dahan-dahang binitawan ang pera sa harap ng matanda. Ang pera niyo ay kayang bumili ng media, kayang bumili ng hustisya, at kayang bumuo ng mga pekeng katotohanan. Ang sabi ni Talia, ang bawat salita ay tila isang sumpa. Pero ang pera niyo ay hinding-hindi makakabili ng 3 taong ninakaw niyo sa akin. At hinding-hindi nito mababayaran ang bawat patak ng dugo ng anak ko na itinapon niyo. Itinuro ni Talia si Angelo na sa sandaling iyon ay nagmulat ng kanyang mga mata. Tignan mo siya, Ethan. Tignan mo ang mukhang yan. Sasabihin mo pa rin ba sa akin na wala kang kinalaman sa batang ito? Sasabihin mo pa rin ba na ang infertility report na ibinato niyo sa mukha ko noon ay mas totoo kaysa sa dugong nananalaytay sa kanya? Ang mega reporter ay nagsimulang magkagulo. Ang mga bulungan ay naging malakas na ingay. Ang maskara ng Illustre Foundation ay tila uant-unting nagbibitak-bitak sa harap ng katotohanan. Si Chloe ay tila mawawalan na ng malay sa sobrang takot, habang si Doña Amalia ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mukha ay naging kulay lila sa sobrang hiyang nararamdaman. Nabalik lamang ang atensyon ng lahat nang biglang bumagsak si Angelo mula sa silya. Ang katawan ng bata ay nagsimulang manggisay. Ang kanyang mga labi ay naging kulay asul at ang kanyang mga mata ay tumirik sa itaas. Angelo, anak. Ang sigaw ni Talia na tila galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nilapitan niya ang anak, niyakap ito ng mahigpit habang ang kanyang mga luha ay parang gripo na bumubuhos sa mamamamo. Ang bawat mechanical na tunog ng monitor na nakakabit sa dibdib ng aking anak ay tila isang palakol na dahan-dahang bumibiyak sa aking bungo. Isang paalala na ang buhay niya ay nakasabit lamang sa isang manipis na kable ng teknolohiya at sa awa ng mga taong kinamumuhian ko. Sa loob ng malawak at malamig na VIP suite ng St. Jude Medical Center, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal kay Talia. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Angelo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa release ng hospital bed. Ang marangyang silid na ito, na may sariling sala at malambot na carpet, ay kabaligtaran ng mainit at masikip nilang dampa sa tondo. Ngunit para kay Talia, ang bawat kagamitang ginto rito ay walang saysay. Ang tanging mahalaga ay ang bawat mahinang pag-angat at pagbaba ng dibdib ng kanyang anak. Bumukas ang pinto ng walang tunog at pumasok si Ethan. Wala na ang kanyang mamahaling suit jacket, nakatupi na ang mga manggas ng kanyang puting polo, at ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod. May dala siyang baso ng tubig at pagkain, ngunit hindi siya nangahas na lumapit ng husto kay Talia. Talia, kailangan mong kumain. Magmula nang isugod natin siya rito kanina, hindi ka pa tumitigil sa pag-iyak. Ang malumanay na sabi ni Ethan. Ang kanyang boses ay may panginginig na tila ba natatakot siyang mabasag ang anumang namumuo sa pagitan nila. Hindi lumingon si Talia. Ang kanyang mga mata
ay nanatiling nakapako sa maputlang mukha ni Angelo. Sa tingin mo ba, ang pagkain na bibili ng pera mo ay makakapagpatahimik sa konsensya ko? Dinala mo kami rito para ano? Para ipakita na ikaw ang bida? Para protektahan ang image ng kumpanya nyo pagkatapos ng iskandalo sa ospital? Hindi iyan ang dahilan, Talia. Alam mo sa sarili mo na hinding-hindi ko pababayaan ang batang yan pagkatapos ng nakita ko. Ang medyo pasigaw, ngunit pigil na sagot ni Ethan. Lumapit siya ng ilang hakbang. Ang kanyang mga mata ay pilit na tinitignan ang natutulog na bata. Kamukha ko siya. Ang bawat kurba ng kanyang ilong, ang hugis ng kanyang mga mata. Kahit hindi ko pa nakikita ang resulta, nararamdaman ko rito sa puso ko ay isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Talia habang dahan-dahan siyang tumatayo upang harapin si Ethan. Nararamdaman mo? Ngayon mo lang naramdaman? Noong lumuluhod ako sa harap niyo 3 taon na ang nakalilipas, nasaan ang pakiramdam na yan? Noong sinasabi ko sa iyong buntis ako at itinapon niyo ako na parang basura, nasaan ang puso mo, Ethan? Napayo ko si Ethan. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng katotohanan. Nalin lang ako, Talia. Nalin lang kaming lahat. Ang medical report, ang mga ebidensyang ibinigay ni Mama, pinaniwala nila ako na imposibleng magkaanak tayo. At mas pinili mong maniwala sa pirasong papel kaysa sa babaeng nangakong mamahalin ka habang buhay. Ang bulong ni Talia, ang bawat salita ay may dalang lason ng pait. Umalis ka na rito, Ethan. Hayaan mo kaming mag-ina. Handa akong magtrabaho hanggang sa mamatay ako para bayaran ang bawat sentimo ng bill sa ospital na ito. Huwag lang kaming magkaroon ng utang na loob sa inyo. Habang nagtatalo ang dalawa, sa labas ng silid ay nagkakagulo na sina Doña Amalia at Chloe. Ang mga tungkol sa iskandalo sa charity event ay mabilis na kumalat sa social media. Ang reputasyon ng mga ilustro ay unti-unti nang naglalaho. Hindi ito pwedeng mangyari. Chloe, gumawa ka ng paraan. Sabihin mo sa media na ang babaeng iyon ay isang baliw na fan na nanggugulo lang. Ang utos ni Doña Amalia habang pabalik-balik sa hallway. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila nawalan na ng kinang sa gitna ng takot. Ginagawa ko na po ang lahat, Mama. Pero ang problema, si Ethan. Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko at nalaman ko pang nagpa-schedule siya ng DNA test para sa bata. Ang hysterical na sagot ni Chloe. Sa loob ng silid, habang nakatalikod si Talia upang ayusin ang kumot ni Angelo, mabilis na lumapit si Ethan sa bata. Kinuha niya ang isang suklay na may ilang hibla ng buhok ni Angelo at maingat na inilagay ito sa isang plastik na supot. Hindi niya ito ginagawa dahil sa pagdududa, kundi dahil kailangan niya ng isang sandata, isang hindi matututulang ebidensya na magpapatahimik sa kanyang ina at magbubunyag sa kasinungalingan ni Chloe. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid at tinawagan ng kanyang pinakapinagkakatiwalaang assistant. Ben, dalhin mo ito sa laboratorio. Gusto ko ang resulta sa loob ng 24 na oras. At Ben, imbestigahan mo ang doktor na nag-issue ng infertility report ni Talia 3 taon na ang nakalilipas. Hanapin mo kung saan siya kumukuha ng pera ngayon. Nabalik si Ethan sa loob ng suite at nakitang nakatulog na si Talia sa silya. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng kama ni Angelo. Ang anyo nito ay tila isang sugatang ibon na wala ng lakas upang lumipad. Lumapit si Ethan, kinuha ang kanyang sariling jacket at dahan-dahang ipinatong ito sa mga balikat ni Talia. Sa sandaling iyon, ang amoy ng pabango ni Ethan ay pumasok sa panaginip ni Talia, nagdadala ng isang pamilyar na hapdi na hindi niya malaman kung nais ba niyang kalimutan o panatilihin. Ang puting papel na hawak ko ay tila naging isang salamin na nagpapakita ng lahat ng aking mga pagkakamali. Mga titik na kulay itim, ngunit ang hatid ay pulang-pulang hapdi sa aking puso. Sa loob ng isang maliit at pribadong opisina sa loob ng ospital, ang bawat hininga ni Ethan ay tila may kasamang bubog. Hawak niya ang folder na ibinigay ni Ben, ang kanyang assistant.
Ang mga kamay niya ay nanginginig ng husto, ang pawis sa kanyang palad ay nagpapadula sa pagkakahawak niya sa dokumento. Dahan-dahan niyang binuklat ang huling pahina at doon, sa ilalim ng probability of paternity, ay nakasulat ang numerong wumasak sa huling bakod ng kanyang pagkatao. 99.99%. Si Angelo ay anak niya. Ang batang itinuring niyang bunga ng kasinungalingan. Ang batang pinabayaan niyang magdusa sa hirap sa loob ng 3 taon ay nagtataglay ng sarili niyang dugo. Sir, may isa pa po. Ang mahinang sabi ni Ben. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Inilapag nito ang isa pang set ng mga papeles sa lamesa. Ito po ang bank records ni Dr. Arnaldo, ang doktor na nag-issue ng infertility report ni Miss Talia noon. 3 taon na ang nakalilipas, nakatanggap siya ng 5 milyong piso mula sa isang offshore account. At ang account na yon, pagmamay-ari po ni Miss Chloe. Ang mundo ni Ethan ay tila gumuho sa isang iglap. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi may larawan. Isang uri ng puot na tila kumukulo sa kanyang mga ugat. Handang sumabog at sumunog sa lahat ng nasa paligid niya. Naisip niya ang lahat ng mga gabi na natulog siya sa tabi ni Chloe. Naniniwalang ito ang nagligtas sa kanya mula sa pagkakamali ni Talia. Naisip niya ang bawat yakap, bawat halik na ibinigay niya sa isang babaeng nagnakaw ng kanyang pamilya. Nasaan si Chloe? Ang tanong ni Ethan. Ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. Tila isang patalim na handang pumatay. Nasa cafeteria po siya, sir, kasama si Doña Amalia. Sinusubukan po nilang kausapin ang mga PR team para kontrolin ang balita. Sagot ni Ben. Samantala, sa loob ng VIP suite, si Talia ay nakaupo sa gilid ng kama ni Angelo. Tila walang naririnig sa paligid. Ang doktor na pumasok kanina ay muling lumapit. Hawak ang mga result ng karagdagang blood test ng bata. Ms. Valderrama, kailangan po nating maging matatag. Angelo's heart condition is complicated by a rare type of anemia. Ang kanyang katawan ay hindi nakakapag-produce ng sapat na healthy red blood cells, kaya lalong nahihirapan ang puso niya. He needs a bone marrow transplant pagkatapos ng kanyang heart surgery. At ang pinaka-ideal na donor ay isang immediate family member, isang magulang o isang kapatid. Tumingin si Talia sa doktor. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang pag-asa. Dok, wala na siyang ibang kapatid at ako. Gagawin ko ang lahat, Dok. Kunin niyo ang lahat sa akin. Basta gumaling lang ang anak ko. Susuriin po natin ang inyong compatibility, Miss Talia. Pero mas malaki ang tiyansa kung ang ama ang magbibigay. Sa kaso ni Angelo, ang kanyang genetics ay mas malapit sa side ng kanyang ama. Ang paliwanag ng doktor. Ang puso ni Talia ay tila pinipiga. Ang tanging taong maaaring magligtas sa kanyang anak ay ang lalaking kinamumuhian niya. Ang lalaking kailangan niyang luhuran muli kung nais niyang mabuhay si Angelo. Sa cafeteria ng ospital, si Chloe ay abala sa kanyang telepono. Ang kanyang muka ay puno ng inis habang binabasa ang mga negatibong comments sa Facebook page ng Illustre Foundation. Sa tapat niya, si Doña Amalia ay marangyang humihigop ng tsa. Tila ba hindi sila nasa gitna ng isang krisis? Mama, we need to pay off those reporters. Sabihin mo sa kanila na si Talia ay may mental illness. That's the only way to discredit her claims. Ang mungkahi ni Chloe. Don't worry, Hija. I've already contacted my lawyers. We will make sure that woman never sees the light of day again. Hindi natapos ni Doña Amalia ang kanyang sinasabi nang ang pintuan ng cafeteria ay bumukas nang may matinding lakas. Lumikha ng isang nakabibinging tunog sa katahimikan ng silid. Pumasok si Ethan. Ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng apoy. Lumapit siya sa kanilang lamesa at nang walang sabi-sabi ay ibinagsak ang folder ng DNA results at ang bank records sa harap ni Chloe. Ang tunog ng pagtama ng folder sa lamesa ay tila isang putok ng baril. Ano ko ito, Ethan? Bakit ka ba nanggugulo rito? Ang simula ni Chloe. Ngunit nang makita niya ang mga dokumento, ang kanyang muka
ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang teleponong hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. 5 milyon, Chloe? Iyan ba ang presyo ng dangal ni Talia? Iyan ba ang presyo ng 3 taon ng buhay ko na ninakaw mo? Ang boses ni Ethan ay mababa, ngunit puno ng panganib. Pinaniwala mo ako na baog si Talia. Pinaniwala mo ako na ang anak mo ang tagapagmana ko. Pero ang totoo, ikaw ang tunay na baog sa ating dalawa. Dahil ang puso mo ay walang kakayahang magluwal ng kahit anong kabutihan. Ethan, makinig ka. I did it because I love you. Alam mo kung gaano kita gustong mapaligaya. Ang pagsusuma mo ni Chloe, pilit na hinahawakan ng kamay ni Ethan, ngunit mabilis itong binawi ng lalaki na tila ba napaso sa dumi ng kanyang asawa. Love? You don't know the meaning of love, Chloe. You only love the power and the money that comes with being an illustre, ang sabi ni Ethan. Lumingon siya kay Doña Amalia na ngayon ay gulat na gulat din. At ikaw, ina, alam mo ba ito? Alam mo ba na ang babaeng ito ang nagbayad sa doktor para sirain ang asawa ko? Nanatiling tahimik si Doña Amalia, ngunit ang kanyang pag-iwas ng tingin ay sapat na sagot para kay Ethan. Magmula sa araw na ito, tapos na tayo, Chloe. Haharap ka sa korte para sa falsification of documents at fraud. At ikaw, ina, kung pipiliin mong pumanig sa kanya, ituring mo na rin na wala ka ng anak. Tumalikod si Ethan at mabilis na naglakad patungo sa silid ni Angelo. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtakbo mula sa kanyang sariling anino. Nang makarating siya sa pintuan ng VIP suite, nakita niya si Talia na nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader, at humihikbi ng walang tunog. Ang kanyang buong pagkatao ay tila durog na durog. Lumapit si Ethan at dahan-dahang lumuhod sa harap ni Talia. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hinayaan ni Ethan na dumaloy ang kanyang mga luha. Mga luhang puno ng pagsisisi, pait, at matinding pag-ibig na matagal na niyang ibinaon. Talia, sorry, I'm so sorry, ang tanging nasabi ni Ethan sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Alam ko na ang lahat. Alam ko na si Angelo ay anak ko. Alam ko ang ginawa nila sa'yo. Tuminggala si Talia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Alam mo na? At ano ang gagawin mo, Ethan? Mababalik ba ng sorry mo ang 3 taon na kailangan kong mamalimos para sa gatas ng mga anak ko? Mababalik ba niya ang kalusugan ni Angelo? Gagawin ko ang lahat, Talia. Kahit anong hingin mo. Ako ang magbibigay ng bone marrow para sa kanya. I will save our son. Ang pangako ni Ethan habang hinahawakan ang mga kamay ni Talia na sa pagkakataong ito ay hindi na binawi ng babae. Ang tunog ng kamatayan ay hindi isang malakas na pagsabog, kundi isang mahaba at walang katapusang guhit sa screen ng monitor na tila humihiwa sa huling hibla ng aking pag-asa. Sa loob ng VIP suite, ang bawat segundo ay naging isang dambuhalang kalaban. Ang mga nurse ay mabilis na nag-aayos ng mga kagamitan, habang ang doktor ay patuloy na nagbibigay ng mga instruksyon sa gitna ng tensyon. Ang amoy ng ozone mula sa defibrillator ay humalo sa malapot na takot na bumabalot sa silid. Si Talia ay pilit na inilalayo ng mga hospital staff mula sa kama. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang anak, habang ang kanyang mga sigaw ay unti-unti nang nawawalan ng boses. Angelo, huwag mong iwan si Mama. Anak, lumaban ka. Ang paos na hiyaw ni Talia. Ang kanyang buong katawan ay nanghihina. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay hanggang sa mapaluhod siya sa malamig na sahig. Ngunit bago pa man siya tuluyang bumagsak, isang pares ng matitigas na braso ang sumalo sa kanya. Si Ethan, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa monitor. Ang bawat pintig ng kanyang sariling puso ay tila nakikipag-unahan sa bilis ng takbo ng mga doktor. Nararamdaman niya ang panginginig ni Talia sa kanyang mga bisig, isang panginginig na nagmumula sa kaibuturan ng kaluluwa nito.
Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman ng mga ilustre, ang lahat ng kapangyarihang hawak ni Ethan ay naging walang saysay. Hindi kayang bilhin ng bilyon-bilyong piso ang susunod na tibok ng puso ng kanyang anak. Charge to 200 clear! Ang sigaw ng doktor. Ang katawan ni Angelo ay tumalbog mula sa kama sa tindi ng kuryente. Ngunit ang monitor ay nanatiling nagpapakita ng isang patag na linya. Ang katahimikan sa silid pagkatapos ng bawat shock ay tila isang hatol na lalong nagpapabigat sa hangin. Sa labas ng silid, sa kabila ng glass window, nakatayo si Doña Amalia at Chloe. Pinapanood ang bawat eksena na tila isang pelikulang hindi nila alam kung paano matatapos. Si Chloe ay nanginginig, hindi dahil sa awa, kundi dahil alam niyang ang bawat segundong lumilipas ay mas lalong naglalapit sa kanya sa kanyang sariling pagkagunaw. Again! Charge to 300! Clear! Sa ikatlong pagkakataon, ang tunog ng flatline ay biglang naputol. Isang mahina, hindi regular, ngunit mahalagang pintig ang muling lumitaw sa screen. Ang bawat tao sa silid ay tila nakahinga ng maluwag, ngunit ang doktor ay hindi pa rin nagbabago ang seryosong mukha. Humarap siya kina Ethan at Talia habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. We managed to bring him back but he's very unstable. Ang puso niya ay masyado ng pagod, hindi na natin pwedeng hintayin ng bukas. We need to perform the emergency heart surgery and the bone marrow transplant tonight. Mr. Illustre, are you ready? Kailangan nating gawin ang lahat ng tests sa inyo ngayon din para masiguro ang compatibility. Gawin niyo ang lahat, Doc. Kunin niyo ang kailangan niyo sa akin. Huwag niyo lang hayaang mawala ang anak ko. Ang mabilis na sagot ni Ethan. Tumingin siya kay Talia na ngayon ay dahan-dahang tumatayo sa tulong niya. Ang mga mata ni Talia ay puno ng pait, ngunit sa likod niyon ay ang pagsuko para sa kaligtasan ng anak. I'll do it, Talia. I will save him. Kahit ito man lang ay magawa ko para sa inyo. Ang bulong ni Ethan habang hinahawakan ang pisngi ni Talia. Sa unang pagkakataon, hindi umiwas si Talia. Ang hapdi ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit ang pangangailangan ng kasalukuyan ay mas matimbang. Habang inihahanda si Ethan para sa operasyon, si Chloe ay naglakad sa hallway, pilit na tinatawagan ang kanyang abogado. You have to get me out of here. I don't care how much it costs. Ethan knows everything. Kapag natapos ang operasyong yan, siguradong ipapakulong niya ako. Ngunit bago pa matapos ni Chloe ang kanyang tawag, dalawang lalaki na nakauniforme ng pulis ang humarang sa kanyang daan. Miss Chloe Illustre, you are under arrest for falsification of public documents and attempted fraud. Sumama po kayo sa amin ng matiwasay. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa mga braso ni Chloe ay tila musika sa pandinig ng mga nakakakita sa paligid. Si Doña Amalia ay napasandal sa pader. Ang kanyang muka ay puno ng kahihiyan habang pinapanood ang kanyang manugang na kinakaladkad palayo sa gitna ng ospital. Ang danggal na iningatan niya ng buong buhay ay tuluyan ng nadumihan ng sarili niyang mga desisyon. Nabalik ang lahat sa katahimikan ng operating room. Si Talia ay nakaupo sa labas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na rosaryo na ibinigay sa kanya ni Aling Rosa. Ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan ay tila pagpiga sa kanyang puso. 30 minuto. 30 minuto na lamang ang natitira sa buhay ng aking anak at ang tanging taong makapagliligtas sa kanya ay ang babaeng nagnakaw ng bawat dangal na mayroon ako. Ang boses ng doktor ay tila nanggagaling sa kabilang dako ng isang napakahabang lagusan. Si Talia ay nakatayo sa gitna ng hallway. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa malamig na pader upang hindi siya tuluyang bumagsak. Ang hangin sa Lube NG Hospital ay tila naging malapot at mahirap lang hapin. Sa loob ng operating room, si Ethan ay kasalukuyang kinukunan ng bone marrow. Ngunit dahil sa biglaang komplikasyon at matinding reaksyon ni Angelo, kailangan ng karagdagang supply ng sariwang dugo na may bihirang blood type, isang uri na tanging sa pamilya lamang matatagpuan. Ms. Valderrama, hindi sapat ang nakuha natin kay Mr. Illustre para sa sitwasyong ito.
At kayo, masyado kayong mahina dahil sa anemia at pagod para maging donor ngayon. Mapapahamak kayong dalawa. Ang paliwanag ng doktor, ang kanyang mga mata ay bakas ng pagmamadali. Mayroon pa bang ibang miyembro ng pamilya rito? Ang lola ng bata? Dahan-dahang lumingon si Talia sa dulo ng hallway. Doon, nakaupo si Doña Amalia sa isang selyadong bench. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip at ang kanyang muka ay parang isang maskara ng yelo. Kahit sa gitna ng ganitong trahedya, ang matanda ay tila tumatanggi pa ring tanggapin ang katotohanang ang batang nasa loob ng silid ay sarili niyang apo. Naramdaman ni Talia ang isang matinding pag-aalangan. Ang bawat selula sa kanyang katawan ay sumisigaw na huwag lumapit sa babaeng iyon. Ngunit nang makita niya ang paggalaw ng mga staff na may dalang mga emergency kit, ang kanyang takot para kay Angelo ay nanaig sa lahat ng kanyang galit. Ang bawat hakbang ni Talia patungo kay Doña Amalia ay tila paglakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Nang makarating siya sa harap ng matanda, hindi siya nag-atubili. Sa harap ng mga nurse at ilang taong naiiwan sa hallway, dahan-dahang lumuhod si Talia. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa matigas na sahig ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Doña Amalia, nakikiusap ako sa inyo. Ang boses ni Talia ay basag, puno ng pighati at pagsusumamo. Kinamumuhian niyo ako at tanggap ko yon. Pero ang bata sa loob. Siya ang anak ni Ethan. Siya ang apo niyo. Kayo na lang po ang tanging pag-asa niya. Parang awa niyo na, iligtas niyo ang apo niyo. Tumingin si Doña Amalia kay Talia ng may halong pandidiri at pagkabigla. Gagamitin mo ang bata para makuha ang loob ko? Sa tingin mo ba ay ganoon ako kadaling mapaniwala pagkatapos ng lahat ng iskandalong idinulot mo sa pamilya namin ngayong araw? Wala akong pakialam sa pamilya niyo. Wala akong pakialam sa pera niyo. Ang sigaw ni Talia, ang kanyang mga luha ay mabilis na bumubuhos at pumapatak sa sapatos ng matanda. Kahit ipahiya niyo ako habang buhay, kahit ipakulong niyo ako, basta mabuhay lang si Angelo. Doña Amalia, mamamatay ang anak ko sa loob ng 30 minuto kung hindi kayo kikilos. Maatim niyo bang mamatay ang sarili niyong dugo dahil lang sa inyong pride? Ay isang matagal na katahimikan ang namayani. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang pintig ng puso na nawawala kay Angelo. Ang orasan sa dingding ay tila bawat segundo ay dumiin sa isipan ni Talia. Sa wakas, ang matigas na anyo ni Doña Amalia ay tila nagkaroon ng bitak. Tumingin siya sa pintuan ng operating room kung saan naroon ang kanyang kaisa-isang anak na si Ethan at ang kanyang apo. Nabalik ang diwa ni Doña Amalia nang lumabas ang isa pang nurse. Emergency! We are losing him! We need the blood donor now! Tumayo si Doña Amalia, ang kanyang muka ay nananatiling matigas, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Ihanda niyo ang lahat. I will do it. Hindi dahil sa babaeng ito, kundi dahil sa pangalan ng mga ilustre. Habang inihahanda ang matanda, si Talia ay naiwang mag-isa sa hallway. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagod at emosyon. Ang bawat sandali ng paghihintay ay tila isang walang katapusang pagdurusa. Maya-maya pa, ang assistant ni Ethan na si Ben ay lumapit sa kanya. May hawak na isang tablet. Miss Talia, may kailangan po kayong malaman. Habang tinitingnan namin ang mga gamit ni Chloe kanina bago siya arestuhin, may nakita kaming isang lihim na record. Hindi lang si Chloe ang may kinalaman sa paninira sa inyo noon. May isa pang tao na matagal na nating kilala at siya ang tunay na nagmando ng lahat mula sa anino. Hindi ang mga kaaway na lantad ang nakakamatay, kundi ang mga kaibigang nakayakap sa iyo habang may hawak na patalim sa iyong likuran. Pangimaga salitang ito ay tila isang malakas na agos ng malamig na tubig na dumaan sa buong pagkatao ni Talia habang nakatitig siya sa screen ng tablet ni Ben. Sa malabo at madilim na kuha ng CCTV 3 taon na ang nakalilipas, malinaw niyang nakita ang isang pamilyar na anyo. Hindi si Chloe, hindi rin si Doña Amalia.
Ang babaeng nakikipag-abot ng makapal na sobre sa doktor ay si Sofia, ang kaisa-isang kaibigang tinuring ni Talia na kapatid ng taong hiningan niya ng payo bago siya pinalaya sa mansyon. Si Sofia? Ang bulong ni Talia. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa tindi ng panginginig ng kanyang mga labi. Siya ang nag-ayos ng lahat. Siya ang nagmando kay Chloe. Opo, Miss Talia. Ang malungkot na sagot ni Ben. Base sa mga mensaheng na-recover namin, si Sofia ang utak. Siya ang may access sa inyong medical records dahil siya ang laging sumasama sa inyo sa check-up noon. Ibinenta niya kayo kay Chloe dahil sa inggit at dahil sa malaking halaga ng pera na pinangako sa kanya. Naramdaman ni Talia ang isang uri ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Mas masakit pa ito kaysa sa sampal ni Doña Amalia. Ang bawat sandali ng kanilang pagkakaibigan, ang bawat lihim na ipinagkatiwala niya kay Sofia, ay tila mga sandata na ginamit laban sa kanya. Ang pagtataksil na ito ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang puso. Ginagawang abo ang huling bakas ng kanyang pagtitiwala sa kapwa. Ngunit, bago pa niya malunok ang katotohanan ito, ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga hospital staff ay muling pumuno sa hallway. Ang pintuan ng operating room ay bumukas at lumabas ang mga nurse na may bit-bit na mga empty blood bags. Nasaan ang donor? Kailangan na natin ng blood transfer. Ngayon din, ang sigaw ng head nurse. Dahan-dahang lumabas si Doña Amalia mula sa kabilang silid. Ang kanyang muka ay kasing puti na ng kanyang suot na terno. Ang pagkuha ng dugo sa kanya ay tila umubos sa huling lakas ng matanda. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga mata ay nanlalabog ngunit ang kanyang tingin ay nakapako pa rin sa pintuan kung nasaan si Angelo. Sa gitna ng tension, isang pamilyar na banggo ng mamahaling pabango ang humalo sa amoy ng antiseptic sa hallway. Mula sa dulo ng pasilyo, naglalakad ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng itim na bestida, may hawak na buke ng mga bulaklak at may nakapintang malungkot na mukha. Si Sofia. Talia! Oh my God, Talia! Nabalitaan ko ang nangyari. Ang hysterical na sigaw ni Sofia habang tumatakbo patungo kay Talia. Sinubukan niyang yakapin ang kaibigan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng luha. I'm so sorry. Ngayon ko lang nalaman na nandito kayo. Kumusta si Angelo? Anong maitutulong ko? Naramdaman ni Talia ang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang bawat salita ni Sofia ay tila isang kuskos ng papel de liha sa kanyang sugatang puso. Dahan-dahang humiwalay si Talia sa yakap at tumitig ng diretso sa mga mata ng kaibigan. Ang lamig sa mga mata ni Talia ay tila nagpatahimik sa pag-arte ni Sofia. Bakit ka nandito, Sofia? Ang tanong ni Talia. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang hatol. Of course, I'm here for you. Di ba best friends tayo? Gusto kong tumulong sa gastusin, sa lahat. Ang sagot ni Sofia, bagaman ang kanyang mga mata ay nagsisimula nang maglaro sa paligid nang makita niya si Ben na hawak ang tablet. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Talia. Best friends, yung tipong ibebenta ang buhay ng kaibigan para sa 5 milyong piso? Yung tipong gagawa ng pekeng report para lang magmukhang baog ang taong nagtiwala sa'yo? Biglang napatigil si Sofia. Ang kanyang plastik na ngiti ay dahan-dahang natunaw, pinalitan ng isang anyo ng pagkagulat at takot. Talia, anong sinasabi mo? Baka nabibigla ka lang sa nangyayari kay Angelo. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ng anak ko. Ang sigaw ni Talia na yumanig sa buong hallway. Nakita ko na ang lahat, Sofia. Ang video, ang mga bank transfers, ang lahat ng dumi na itinago mo sa likod ng iyong magandang mukha. Nang makitang wala na siyang takas, ang anyo ni Sofia ay biglang nagbago. Wala na ang malungkot na mukha. Pinalitan ito ng isang matalim at mapanuyang tingin. At ano naman kung ako nga? Talia, look at yourself. Isang labandera mula sa tondo. Akala mo ba talaga ay karapat-dapat ka sa buhay na mayroon si Ethan? I did you a favor. Pinatikim kita ng realidad.
Bago pa man makasagot si Talia, ang pinto ng operating room ay dahan-dahang bumukas. Lumabas ang doktor. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Lumapit siya kay Talia at Ethan na ngayon ay inilalabas na rin mula sa kabilang silid sa isang wheelchair. Miss Valderrama, Mr. Illustre, ang simula ng doktor. Ang kanyang boses ay tila isang mabigat na pasanin. Nagawa natin ang transplant at ang blood transfer. Pero ang katawan ni Angelo, hindi niya kinaya ang bigat ng procedure. We did everything we could, but the heart is failing again. Ang mundo ni Talia ay tila huminto. Ang galit niya kay Sofia ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding takot na tila lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat hibla ng aking pasensya ay tila isang lubid na unti-unti nang napuputol, at sa bawat kislap ng galit sa mga mata ni Sofia, nakikita ko ang demonyong matagal na palang naninirahan sa tabi ko. Ang yawakin ni Sofia ay isang maliit ngunit matalim na gunting na nakuha niya mula sa emergency kit sa nurse station. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang muka ay hindi na makikitaan ng kahit anong ganda. Siya ay tila isang hayop na nasukol sa kanto, handang manakit ng kahit sino para lamang makatakas sa kanyang sariling kasalanan. Hindi pwedeng mabuhay ang batang yan. Kapag gumaling siya, lalo kang kakapit kay Ethan. Akin si Ethan, Talia. Ako dapat ang naging reyna ng mansyong yon, hindi ang isang tulad mong galing sa kanal. Ang sigaw ni Sofia, ang bawat salita, ay may dalang lason ng inggit na 3 taon niyang kinimkim. Lulusob sana si Sofia patungo sa pintuan ng operating room, ngunit bago pa siya makahakbang ng malayo, isang mahinang boses, ngunit puno ng awtoridad ang pumigil sa kanya. Bitawan mo ang gunting na yan, Sofia. Si Ethan yon. Kahit na nakaupo sa wheelchair at putlang-putla pa mula sa pagkuha ng kanyang bone marrow, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa babaeng itinuring nilang kaibigan. Dahan-dahan niyang itinulak ang kanyang sariling wheelchair, humaharang sa daan ni Sofia. 3 taon akong naging bulag dahil sa mga tulad niyo, pero ngayon, nakikita ko na ang lahat, at hinding-hindi ko hahayaang saktan mo ang anak ko o si Talia. Ethan, darling, don't listen to her. Talia is manipulating you. Ang pilit na pagsusumamo ni Sofia ang kanyang boses ay nagpapalit-palit mula sa galit patungo sa pag-arte. Tumigil ka na! Ang sigaw ni Talia. Lumapit siya kay Sofia, walang takot, kahit na may hawak itong matalim na bagay. Ang bawat hakbang ni Talia ay tila pagbawi ng lahat ng lakas na nawala sa kanya sa loob ng 3 taon. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang buhay ko, Sofia. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang mga pangarap ko, pero ang lahat ng yun ay pinagpalit mo sa pera? Sa isang lalaking hindi naman naging yo? Sa isang mabilis na pagkilos, sinubukan ni Sofia na iyamba ang gunting kay Talia, ngunit mabilis na humarang ang mga security guard na kanina pa nakabantay. Ang tunog ng pagtama ng metal sa sahig ay umalingaw-ngaw nang mabitawan ni Sofia ang gunting habang pilit siyang pinipigilan ng mga lalaki. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng pagmumura at kawalang pag-asa habang kinakaladkad siya palayo. Kasunod ni Chloe na kanina pa naunang arestuhin. Nang muling bumalik ang katahimikan sa hallway, ang pinto ng operating room ay dahan-dahang bumukas. Lumabas ang doktor. Sa pagkakataong ito ay may bakas ng isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Ang transplant ay naging matagumpay. Ang puso ni Angelo ay tumutugon na ng maayos sa bagong dugo at bone marrow. It's a miracle, Miss Talia. Ang bata ay isang fighter. Napasandal si Talia sa pader. Ang kanyang mga binti ay tuluyan nang nanghina. Ang bawat luha na pumatak sa kanyang mukha ngayon ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng matinding pasasalamat. Lumapit si Ethan sa kanya, hinawakan ang kanyang nanginginig na mga kamay. He's safe, Talia. Ang anak natin. Ligtas na siya. Ang bulong ni Ethan, ang kanyang boses ay basag sa saya. Dahan-dahang tumingin si Talia kay Ethan. Naroon pa rin ang mga sugat at alaalang iniwan ng nakaraan,
Ngunit sa pagkakataong yon ay mas nangingibabaw ang pag-asa para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkatapos ay napunta ang kanyang tingin kay Doña Amalia na tahimik na nakaupo sa isang sulok. Bakat sa mukha ng matanda ang matinding pagod at pagsisisi habang nakatitig sa sarili niyang mga kamay. Ang dating matatag at makapangyarihang babae ay tila naging mas tahimik at mapagmuni-muni. Sa harap ng mga pangyayaring naganap, malinaw na nahaharap siya sa bigat ng mga desisyong ginawa niya at sa epekto nito sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Walang nagsalita sa loob ng ilang sandali. Ngunit sa katahimikang yon, tila unti-unting nauunawan ng bawat isa ang halaga ng pamilya, pagpapatawad, at ng mga pagkakataong minsan ay halos mawala bago pa nila lubos na mapahalagahan. Talia, ang mahinang tawag ni Doña Amalia. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Pinaniwala ako ni Chloe at Sofia. Lumapit si Talia sa matanda. Hindi para yakapin ito, kundi para harapin ito ng may dangal. Ang kapatawaran ay hindi ibinibigay sa isang gabi, Doña Amalia. Ang bawat gabi na nagutom ang mga anak ko. Ang bawat hininga ni Angelo na muntik nang mawala. Kailangan niyo yung pagbayaran sa pamamagitan ng pagtingin sa kanila ng may respeto, hindi bilang mga ilustre, kundi bilang mga tao. Pagkalipas ng ilang oras, pinayagan na silang pumasok sa recovery room. Doon, nakita nila si Angelo. Angelo na may mahimbing na tulog. Ang kanyang mga pisngi ay nagsisimula nang magkaroon ng kulay rosas na kulay. Sa tabi niya, si Talia ay dinala rin ni Aling Rosa para makita ang kanyang kapatid. Ang munting batang babae ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Angelo, tila nagbibigay ng sarili niyang lakas. Tumayo si Ethan sa tabi ni Talia, pinapanood ang kanilang mga anak. Alam kong wala akong karapatang humingi ng isa pang pagkakataon, Talia. Pero simula na ngayon, ilalaan ko ang bawat segundo ng buhay ko para protektahan kayo. Hinding-hindi ko na kayo bibitawan. Ang kapangyarihan ay hindi lamang nasa pirma ng isang papel, kundi sa kakayahang magpatawad ng hindi nalilimutan ang sariling halaga. Sa loob ng tahimik na silid ni Angelo, ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga mamahaling kurtina. Ang tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ng bata ay naging isang banayad at regular na ritmo, tila isang oyayi na nagbibigay ng kapanatagan sa lahat ng naroon. Si Talia ay nakaupo sa tabi ng bintana, hawak ang mga dokumentong ibinigay ni Ben. Ang bawat pahina ay tila may dalang bigat ng nakaraan. Isang nakaraan kung saan siya ay itinuring na basahan, ngunit ang totoo ay siya pala ang may-ari ng bawat pader na nakapaligid sa kanya. Hindi ko ito kailangan, Ben, ang mahinang sabi ni Talia, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa malayo. Ang tanging yaman na ipinaglaban ko ay ang buhay ng aking mga anak. Ang perang ito, ang kumpanyang ito. Ito ang dahilan kung bakit naging demonyo sina Chloe at Sofia. Ito rin ang dahilan kung bakit nabulag si Ethan. Dahan-dahang lumapit si Ethan. Ang kanyang mga hakbang ay maingat, tila natatakot na gambalain ang katahimikan. Talia, iyon ang huling hiling ni Papa bago siya mawala. Alam niyang ikaw ang tanging tao na may pusong sapat para hawakan ang legacy ng pamilya. Hindi ko rin alam ang tungkol sa trust fund na yan. Itinago yon ni Mama sa ating dalawa dahil alam niyang mawawalan siya ng kontrol sa sandaling malaman natin. Tumingin si Talia kay Ethan. Ang galit sa kanyang puso ay nagsimula ng humupa, pinalitan ng isang pagod na kailangang magpahinga. Ano na ang mangyayari sa kanila, Ethan? Kay Chloe at kay Sofia, haharap sila sa mabigat na kaso. Talia, walang piyansa. Ang bawat ebidensyang nakuha natin ay sapat na para mabulok sila sa kulungan. At si Mama? Tumigil si Ethan. Ang kanyang boses ay naging paos. Nagpasya siyang iwan ng mansyon. Lilipat siya sa isang maliit na bahay sa probinsya.
Sabi niya, hindi niya na kayang harapin ang mga bata pagkatapos ng lahat. Nabalik ang kanilang atensyon nang marinig ang mahinang boses ni Angelo mula sa kama. Mama, nasaan po si Talia? Mabilis na lumapit si Talia sa anak. Ang kanyang muka ay biglang nagliwanag sa saya. Sa likod niya, pumasok si Talia na may hawak na isang maliit na drawing ng kanilang pamilya. May isang bahay, may 2 bata, at may 2 taong nakahawak sa kanilang mga kamay. Ang simpleng sining na iyon ay tila mas mahalaga kaysa sa anumang dokumentong legal na hawak ni Talia. Ngunit ang katahimikan ay muling naputol nang pumasok si Aling Rosa. Ang muka ay bakas ng pag-aalala. Neng, may mga tao sa labas. Ang mga board members ng Illustre Group. Gusto nilang malaman kung ano ang desisyon mo. Ang kumpanya ay nasa binggit ng pagbagsak dahil sa iskandalo at ikaw lang ang tanging makakapagligtas dito. Tumayo si Talia. Inayos ang kanyang sarili at hinarap ang pinto. Hindi na siya ang babaeng pinalayas sa ulan. Siya na ngayon ang babaeng hahawak sa tadhana ng mga taong nagpabagsak sa kanya. Sabihin mo sa kanila, maghintay sila. Ang matatag na, sabi ni Talia. Dahil ang unang desisyon ko bilang bagong may-ari ay hindi tungkol sa stocks o pera. Ang unang desisyon ko ay ang ilayo ang pamilya ko sa duming idinulot ng kumpanyang ito. Ang katotohanan ay tila isang malupit na apoy. Tutupukin nito ang lahat ng iyong pinaniniwalaan, ngunit sa huli, ang matitira na lamang ay ang dalisay na pundasyon ng iyong pagkatao. Sa loob ng madilim at malamig na visiting room ng kulungan, ang amoy ng luma at basang semento ay tila sumasakal kay Talia. Nakaupo siya sa tapat ng makapal na salamin. Tinititigan ang anyo ni Sofia na ngayon ay malayong-malayo na sa bida ng mga social events noon. Ang buhok nito ay gulo-gulo, ang balat ay maputla, at ang kanyang mga mata ay tila mga butas ng kawalan ng pag-asa. Sa tabi ni Talia, si Ethan ay nakatayo. Ang kanyang muka ay matigas, ngunit bakas ang kaba sa bawat paghinga. Naramdaman ni Talia ang paghigpit ng hawak ni Ethan sa kanyang balikat. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng puso ni Ethan ay tila naririnig ni Talia sa gitna ng katahimikan. Anong ibig mong sabihin? Ang tanong ni Ethan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Alam ng tatay mo na ang pundasyon ng Illustre Group ay galing sa nakaw na yaman mula sa mga magsasaka sa probinsya. Balak niyang ibalik ang lahat, balak niyang linisin ang pangalan niyo. Pero bago niya magawa iyon, nawalan ng preno ang sasakyan niya. Ang salaysay ni Sofia, ang bawat salita ay tila mga patak ng asido. Si Doña Amalia, alam niya ang totoo, pero dahil sa takot na maging pulubi kayo, mas pinili niyang ituring na aksidente ang lahat. Pinagkatiwalaan niya ang pamilya ko para itago ang mga dokumento at iyon ang ginamit ko para makapasok sa buhay niyo. Ang bawat salita ni Sofia ay tila mga kidlat na tumatama sa katauhan ni Ethan. Ang lahat ng dangal na ipinaglalaban niya, ang lahat ng dahilan kung bakit niya itinapon si Talia noon, ang dangal ng pamilya, ay binuo pala sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan. Lumabas si Natalia at Ethan mula sa kulungan. Sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin sa laba. Ang langit ay unti-unti nang nagkukulay kahel, nagbabadya ng pagtatapos ng isang mahabang araw. Huminto si Ethan sa gitna ng parking lot, tumingala sa langit, at dahan-dahang humagulgol. Ang lahat ng bigat na dinala niya sa loob ng 3 taon ay tila bumuhos sa isang pagkakataon. Dahan-dahang lumapit si Talia at niyakap si Ethan. Hindi dahil sa kinalimutan na niya ang lahat, kundi dahil alam niyang sa sandaling ito, kapwa sila biktima ng isang sistemang binuo ng kasakiman. Tapos na ang mga lihim, Ethan, ang bulong ni Talia habang hinahaplos ang likod ng lalaki. Ngayon, tayo na ang magsusulat ng sarili nating kwento. Isang kwentong hindi na kailangang magtago sa dilim. Pagkalipas ng ilang linggo, sa harap ng lahat ng board members ng Illustre Group, tumayo si Talia. Hindi siya nakasuot ng mamahaling alahas. Isang simpleng puting bestida lamang ang kanyang suot.
Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reyna na hindi kayang tapatan ng sinuman. Ang bawat sentimo NG kumpanyang ito na nanggaling sa pang-aapi ay ibabalik natin sa mga tunay na may-ari. Ang deklara ni Talia na naging sanhi ng bulungan sa buong silid. Hindi ko kailangan ng korona na gawa sa luha ng iba. Ang Ilustre Group ay magiging isang pundasyon para sa mga nangangailangan. Kung hindi nyo kayang tanggapin ang bagong direksyon na ito, maaari na kayong umalis. Walang nakakibo. Ang lakas ng loob ni Talia ay tila isang bagyong nagpatahimik sa lahat ng mga gahaman sa silid. Sa dulo ng mesa, si Ethan ay nakatingin sa kanya ng may matinding paghanga. Doon niya na-realize na ang babaeng pinalayas niya noon sa gitna ng ulan ay siya palang magliligtas sa kanyang kaluluwa mula sa kadiliman. Dahan-dahang kinuha ni Ethan ang isang maliit na singsing. Hindi ang singsing na nagmula sa yaman ng mga ilustre, kundi isang simpleng singsing na binili niya mula sa sarili niyang pinaghirapan. Talia, hindi ko alam kung mapapata mo pa ako ng buo, pero sana hayaan mo akong patunayan sa iyo araw-araw na ikaw lang ang buhay ko. Will you start a new life with me? No secrets, no lies, just us. Tuminggin si Talia sa kanyang mga anak. Pagkatapos ay kay Ethan. Ang nangiting sumilay sa kanyang mga labi. Labi ay ang pinakamagandang tanawin na nakita ni Ethan sa kanyang buong buhay. Simulan natin sa simula, Ethan. Pero sa pagkakataong ito, tayo na ang may hawak ng panulat. Ang bawat takip silim ay hindi tanda ng pagtatapos, kundi isang pangako na ang araw ay muling sisikat, dala ang pagkakataong hilumin ang mga sugat ng kahapon at diligin ang mga binhi ng bagong pag-asa. 5 taon ang mabilis na lumipas, mula nang huling yumanig ang iskandalo sa pamilya Ilustre, sa isang tahimik na bayan sa Batangas, kung saan ang amoy ng sariwang kape at ang simoy ng dagat ay nagtatagpo. Nakatayo ang isang simpleng puting bahay na may malawak na hardin. Wala rito ang mga matatayog na gintong gate o ang mga seryosong mukha ng mga security guard. Sa halip, ang paligid ay puno ng mga makukulay na bulaklak na itinanim mismo ni Talia at ang bawat sulok ay umaalinggaw sa tunog ng dalisay na tawanan. Nakaupo si Talia sa isang tumba-tumba sa balkonahe. Pinapanood ang kambal na ngayon ay 8 taong gulang na. Si Angelo, na dati ay hindi makaakyat ng hagdan ng hindi hinihingal, ay masiglang nakikipaghabulan sa kanilang aso. Ang kanyang operasyon at ang bone marrow transplant ay naging isang ganap na tagumpay. At ngayon, ang tanging bakas na lamang ng kanyang sakit ay ang isang maliit at manipis na peklat sa kanyang dibdib. Isang medalya ng kanyang pakikipaglaban sa kamatayan. Si Talia naman ay abala sa pagpinta sa isang maliit na canvas. Ang kanyang mga daliri ay puno ng pintura, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino at saya. Dahan-dahang lumapit si Ethan mula sa kusina. Dala ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang kanyang anyo ay mas relax na ngayon. Wala na ang mga kunot sa kanyang noo at ang bigat sa kanyang mga balikat. Iniwan na niya ang pagiging CEO ng Ilustre Group at mas piniling maging pinuno ng Ilustre Foundation, kung saan ang bawat pisong kinikita ng kumpanya ay napupunta sa pagpapatayo ng mga ospital para sa mga mahihirap na bata sa Tondo at iba pang probinsya. Ang lalalim na naman ang iniisip ng asawa ko. Ang malambing na biro ni Ethan habang iniaabot ang tasa kay Talia. Naupo siya sa tabi nito at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng babae. Ngumiti si Talia, isang nangiting hindi napilit, kundi puno ng kapayapaan. Inaalala ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Ethan. Mula sa gitna ng baha sa Tondo hanggang dito. Mula sa galit hanggang sa ganito. Talia, araw-araw akong nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi ka sumuko sa akin. At higit sa lahat, dahil tinuruan mo akong maging isang tunay na ama at isang tunay na tao. Ang seryosong sabi ni Ethan. Ang kapatawaran mo ang pinakamalaking yaman na natanggap ko sa buong buhay ko. Dahan-dahang sumandal si Talia sa balikat ni Ethan. Ang kapatawaran ay hindi naging madali. Maraming gabi ang nagdaan na ang mga alaala ng pait
ay pilit pa ring bumabalik. Ngunit sa bawat pagkakataong yun, pinili nilang maging sandigan ang isa't isa. Hindi nila kinalimutan ang nakaraan, ngunit ginamit nila itong pundasyon upang masigurong ang kanilang mga anak ay lalaking may takot sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Kumusta na nga ba ang iba? Si Chloe at Sofia ay nananatili pa rin sa likod ng rehas, binubuno ang kanilang mga sentensya sa gitna ng pagsisisi at pag-iisa. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing babala sa lahat na ang bawat masamang gawa, gaano man ito itago sa dilim, ay palaging may katapat na kabayaran. Si Doña Amalia naman ay namumuhay na ng tahimik sa isang kumbento. Iniaalay ang kanyang natitirang mga araw sa panalangin para sa kapatawaran ng kanyang pamilya. Paminsan-minsan, pinapayagan ni Talia na dalhin ni Ethan ang mga bata roon upang bisitahin ang kanilang lola dahil naniniwala si Talia na ang puot ay kailangang tuluyang putulin upang hindi na ito maipasa sa susunod na henerasyon. Nabalik ang atensyon ng mag-asawa nang tumakbo ang kambal patungo sa kanila. Mama, Papa, tingnan niyo po ang drawing ko. Isang malaking puno na may maraming bunga. Ang masayang sigaw ni Talia. Niyakap ni Talia ang kanyang dalawang anak, habang si Ethan naman ay umakbay sa kanilang lahat. Sa sandaling iyon, habang ang huling liwanag ng araw ay dahan-dahang naglalaho sa abot-tanaw, naramdaman ni Talia ang isang ganap na katuparan. Ang tunay na dangal ay hindi matatagpuan sa taas ng isang mansyon o sa kapal ng pitaka. Ito ay matatagpuan sa malinis na konsensya, sa matatag na paninindigan, at sa pag-ibig na handang dumaan sa apoy upang mailigtas ang kanyang pamilya. Sila ay hindi lamang nakaligtas sa bagyo, sila ay natutong sumayaw sa gitna ng ulan, at ngayon, sila ay payapang naglalakad sa ilalim ng isang maliwanag at makulay na bahaghari.